So, dahil may sakit siya, so eto, kung sa Pilipinas, kung sa Pilipinas, Royal, eto naman, this is Mozambique, right? This one is Mozambique. Orange in English. Yeah. Okay. So, orange. Ang tawag nila dito is Mozambique. So, ganito lang ginagawa. So, eto yung machine namin na pampiga. Ayun siya. Ganyan lang siya, guys. Diba? So, wala siyang ihalo dyan. Direct nang iinumin niyang ganyan. Wala nang ihalong asukal or tubig. So, dito sa India, ang dami nilang iba't ibang klaseng juice. So, dun sa baba, meron ding nagbebenta ng tubo or, ewan kung tubo ba tawag? Or sa amin kasi unas eh. Sugar cane na lang para safe. Sugar cane. Ayun no. So, may nagbebenta ngayon sa baba ng sugar cane. Ayan. Yan yung machine na pampigan niya naman. Then, ewan ko kung magkano yung bentahan kasi bumili na si Papa kanina eh. Sa labas, sa highway. So, eto, every afternoon, kasi nga dahil summer, may nagbebenta, may naglilibot dito sa society namin. Ayan, guys. So, hi guys. So, ngayon is dinner time ulit namin. So, magluluto lang ako ng dal na may kasamang gulay. So, madaming binili si Papa ng arigwa or yung bunga ng malunggay. Eto, matataba. Sarap nito, guys. Then, lagyan rin natin ng talong, tsaka, carrots. Then, meron ding konting kamote na natira. So, ilagay na lang natin. So, ang ulamin natin is dal at tsaka rice lang. Yun lang. Then, sa panggisa naman natin, lalagyan ko lang siya ng bawang, sibuyas, ginger na madami, tapos sili. So, then, kaka-deliver lang din nung gatas. Ito, So, every day, may nagde-deliver dito na 2.5 liter. So, ipapakuluan lang natin para matanggal yung germs na. So, tara magluto tayo, guys. And, pala, usually dito sa India, kapag nagpre-prepare sila, so dito sa bahay namin is walang dining table. So, usually kapag nagkakading kami is naka-squat kami dito sa floor. Then, ito na yung ginagamit namin parang table na rin. So, ganito kami mag-prepare ng food dito sa India. Pero mostly kasi ako is nakate, kaso masakit na yung dito, So, masakit na siya. So, nakaupo na rin din ako. Nakukuha ko na yung kanilang style. Mami? So, tami ekla? Ek? Papa? Ay, ata nati? Operation? So, dito na si Mami. Mami, hi. Ay, Mami. Hi. Hello. Hi. Hospital yata. Hi. So, siya kasi nagbabantay sa parents niya. So, kakarating na. Bali, pangatlong araw na niya ngayon na wala siya. O, diba? Mami, gare, jamsho kenay. So, dito siya ngayon kakain sa bahay. So, ang una ko munang gagawin is, papakulon ko muna yung gatas. Then, magpapakulon na rin ako ng tubig para sa rice. Itatry natin yung rice na nilagyan niya ng mantika. Tignan natin kung maganda. Maganda yung kinalabasan. So, ito yung mga gamit namin, guys, dito sa kusina. Puro mga stainless. Stainless ba to? Oh, stainless. Yung gagamitin kong isa. So, pakuluan lang natin to. Alam niyo ba na mayroong iba't ibang klase ng dal? So, ito yung isang dal. Hindi ko alam kung anong pangalan nito, guys. So, ito yung dal usually ginagamit namin sa dal. Dal bata na namin, minimix namin. Then, ito rin. May mga dal pa dito. So, ito is dal rin, puti.
Then, meron din itong dal ulit. Then, meron pa. Asan yung isa? Dami kaming klaseng dal. Ayan o. Meti. Chole. So, merong iba't ibang klase ng dal sila, guys. Ito yung mga gamit namin na mga masala. Tingnan nyo kung gaano kadami. At ito. So, ito is mixed dal. So, may orange, may dilaw, may munggo, may itim. So, hindi ko alam, guys, kung ano yung mga pangalan nila. Pero usually, ito yung ginagamit namin. May mantika rin to, guys. Para hindi masira agad at hindi rin bumaho. So, eto malapit na to gatas. So, hintayin ko lang siya umapaw, then papatayin ko na. Then, eto yung sa pang rice ko. Then, eto naman yung rice na nilagyan ni Mudra ng mantika. So, ito try natin. Pero parang mas gumanda siya kaysa yung walang mantika. So, hugasan natin to ng mabuti. Hey, guys. So, eto na yung rice na nilagyan na ng mantika ni Mami. So, ito try natin kung maganda siya or hindi. Pero, parang feel ko parang mas gumanda siya. Mas madali na siyang hugasan kaysa nung dati. So, kumulo na to. So, ilalagay na lang natin ulit. Then, by the way, nilagyan ko to ng mantika. So, ilalagay lang natin. Then, wag natin siyang masyadong lutuin. Kasi sasalain pa natin tapos maluluto pa siya ng konti dun sa init. Ayun. Sana kasya. Okay na tong rice, guys. So, papatuluin lang natin siya. Para naman siyang lugaw na. Pero maganda siya, maputi. Ayun, no? So, magiging okay rin yan. Then, eto, dal. Okay na rin to. Ilalagay na lang natin itong gulay. Then, titimplahan na natin kung ano yung kulang. Kung kulang ba ng asin o kailan ba ng lemon. Ayan, titimplahan na natin siya, guys. Then, kakain na. Eto lang, rice lang. So, ngayon naman, gagawa tayo ng chas. O yung tinatawag na buttermilk. So, mayroong pang tira dito. So, kukunti na lang. So, dadagdagan natin. So, ito, may nagawa kaming yogurt. Ito. Yung pinapakuluan naming milk everyday, ito yung sobra ginagawa naming yogurt para sa buttermilk. So, imimix lang natin siya dito. Maasim-asim to, guys. Punasan na lang natin. Lagyan natin ng tubig. So, dito sa bahay, may iba't iba kaming blender. So, eto yung mix na pang isa, blender. Eto yung para sa buttermilk. Then, meron din yung pangkat, then meron din yung pang pino talaga. So, madaming klase ng blender dito sa India. Okay, tapos na.
Lalagyan natin siya ng lemon. Konti lang. Isang lemon lang. So, ito naman yung pampiga namin ng lemon. Then, ito yung malaki. Panggawa ng juice. Then, ito yung maliit. Di ba? Ito na guys, malapit na siya, patapos na, pero hindi kompleto yan kapag walang coriander leaf. Ayan. Yan, okay na to. Kain na.